Ang nakaraan. At nahuli na nga ni Jungwon ang Eternal Beast, kaya't susubukan na niyang higupin ang mga dark energy nito. Ngunit hinawakan din naman nito ang kanyang ulo, at tumulong din naman ang Blue Spirit para pigilan ang halimaw. Subalit parang nag-iba si Jungwon at siya ay tumawa ng malakas. At dahil dito ay bigla din namang nakaramdam ng takot ang Eternal Beast. Ngunit nagalit din naman ito at hindi na niya papayagan na ang isang tao lamang ang makakatalo sa kanya. Kaya't ang ginawa nito ay sinubukan niyang sapian si Jungwon. At sa ngayon ay unti-unti na nga niyang nakokontrol ang katawan ng ating bida. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mayroon na palang nakakulong sa loob ng katawan nito at mayroon pang ang Demon Seal. Kaya't napaatras ang Eternal Beast at siya ay nagulat dahil sa napakalakas na nilalang na yon at nanginginig pa nga ang buong katawan nito dahil sa pangambang makalapit sa kung ano man ang nasa katawan ni Jungwon. At sa sobrang tindi ng kanyang nararamdaman ay dahan-dahan itong nag-transform, at pasigaw pa nga nitong sinasabi na ang lakas naman ng loob ni Jungwon na hayaan siyang maipakita ang kanyang tunay na anyo. At isang alang ang kanyang plano ngayon at ito ang mapatay ang ating bida, subalit bigla din naman niyang napansin na meron itong kakaibang ginagawa, at si Jungwon nga ay patuloy na humihigop ng dark energy sa paligid. At ang pinagkukunan niya ng mga enerhiya ay ang Immortal Spirit Wood na kung saan ikinulong ang halimaw, at napasigaw nga ito na itigil ni Jungwon ang kanyang ginagawa ngayon din. At lumabas din namang muli ang scroll at ito ay lumutang sa harapan ng box. At nagsimulang hatakin ang Eternal Beast papunta sa loob nito para maikulong muli. At ang naisip nga ni Jungwon na ang naging kulungan ng halimaw na mayroong pang mga dark energy ang kukunin niya ay siguradong gagana itong muli. Ngunit lumalaban pa din naman ang Eternal Beast upang hindi siya mahatak nito, ngunit pinagtulungan din naman siya ni Jungwon at ng Blue Spirit at siya ay sisipain ng dalawa. At wala na nga itong nagawa dahil nanghihina na ito at napakalakas ng paghatak ng scroll. At sa combo ng dalawa ay napigilan niya nila ang halimaw na makatakas sa lugar na ito, at tuluyan na siyang naikulong sa loob ng scroll ng walang kalaban-laban. At dahil dito ay bumalik din naman sa dati nitong anyo ang box, at napapatingin na lang din ang dalawa dito, at ayaw na nilang makasagupa pa ang halimaw. At sa napakatinding labanan nga nila ay naubos na ang lahat ng kanilang mga enerhiya, kaya't silang dalawa ay hinang-hina na, at mayroon din namang napansin ang Blue Spirit habang tinitignan niya si Jungwon. Dahil ang mukha nga ng ating bida ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. At nasabi pa nga ng Blue Spirit na ang nangyayari ngayon kay Jungwon ay tinatawag na metamorphosis. At dahil nga dito ay mas nakalagpas pa siya sa susunod na level ng martial arts realm at mas marami pang mga enerhiya ang makakayang makolekta ni Jungwon at ang kanyang katawan ay nag-transform upang ma-absorb ang enerhiya ng Eternal Beast. At napapabilib nga siya sa mabilis na progreso ng martial arts ni Jungwon at nasasaksihan niya ang pagkabuhay ng bagong martial master. At nang matapos na nga ang ginagawa ni Jungwon ay napadilat ang mata nito at napansin niyang may kakaibang enerhiya at mas gumaan pa ang katawan nito. At wala naman na siyang nararamdaman na kahit na anong sakit ng mga injury na kanyang natamo kamakailan lang at kayang-kaya na niyang igalaw ang kanyang mga kamay. At sa isip niya ay marahil na ito na ang panahon na siya ay mas lumakas na kaysa sa dati. Ngunit kahit gayon paman ay hindi pa rin niya pipigilan ang kanyang sarili, dahil marami pa itong kinakailangang mapatunayan, at siya nga ay napatingin sa kanyang likuran at nakita nito ang Blue Spirit. At unti-unti din namang nagkabitak-bitak ang katawan nito, at hindi maintindihan ni Jungwon ang nangyayari kaya't napapatitig na lang ito. At ang Blue Spirit nga ay lubos na nanghihina at ang kanyang mga enerhiya ay unti-unting nalalagas. At sinabi pa nga nito na huwag siyang kakaawaan dahil sarili niyang desisyon ang iligtas si Jungwon at napatanong naman ang ating bida habang awang-awa dito na bakit siya tinulungan ng Blue Spirit. At unti-unti na ngang naglalaho ang kanyang katawan sabay sabing huwag kalimutan ang kanilang paghihiganti. Ngunit hinawakan din naman ni Jungwon ang kanyang kamay at nagsimulang isalin ang kanyang dark energy dito. At kasabay nga doon ay nagulat ang Blue Spirit dahil hindi na siya maglalaho at nag-level up pa nga ang kanyang martial arts realm.
At nagugulat na lamang ang Blue Spirit at sinabi din naman ni Jungwon na dalawa na silang maswerte ngayon, kaya't tinukso din naman ng ating bida ang Blue Spirit sa pagdadrama nito kanina. At habang nag-uusap ang dalawa ay tinawag din naman ni Soha ang kanyang master, at makikita din naman na putol ang dalawang kamay ni Soha kaya't parabang nagmamakaawa siya na tulungan din ni Jungwon. At ang ginawa nga ng ating bida ay pinasaniban niya si Mowon kay Soha. At kagaya nga nilang dalawa ay handa na din itong mag-level up, kaya't napakadali na lang niyang nahuli si Mowon na nagtatangkang ikulong sila sa lugar. At masayang-masaya naman ang batang espiritu dahil excited itong mabasa ang lahat ng mga libro sa lihim na treasury. Ngunit nagtataka naman ito, bakit iniwan lang ni Jungwon ang isang malakas na espiritu sa box. Subalit kahit gayon paman ay wala na siyang pakialam dito sapagkat meron naman na siyang bagong katawan na nasaniban. At nagtataka din naman ang gwardiya sa labas kung bakit masyadong matagal na si Jungwon sa treasury, at bigla din naman itong sumulpot sa kanyang likuran kaya't siya ay nagulat na lamang. At napansin niya ng gwardiya na kakaiba na ang aura ni Jungwon at hindi na pang first rate ang kanyang enerhiya, at wala na nga siyang maintindihan dito na ni ang enerhiya o ang presensya ni Jungwon ay hindi na niya maramdaman. Kaya't hindi na nga niya mahulaan kung ano na ang mangyayari sa panghuling pagsubok na gaganapin, dahil si Jungwon ay biglang lumakas sa 2 oras lamang na kanyang pagpunta sa sekretong treasury. At sa kasalukuyan sa isang lugar malapit sa palasyo ng Dark Sect, ay makikita naman ang isang tao na papalapit dito. At siya ang tinaguriang Lightning Fist King at isa sa merong pinakamataas na ranking sa 5 Kings. At sinabi pa nga nito sa kanyang sarili na kahit ilang beses na siyang pumunta dito ay kakaiba pa rin ang kanyang nararamdaman sa palasyo. At sumulpot na nga sa kanyang likuran ang isang tao kaya't naging alerto ito, at ito nga ang Dark Sect Leader, at ang nangunguna pagdating sa kapangyarihan ng 3 mga sekta sa Heaven Earth Association. At binigyan din naman siya agad ng regalo at mayroon siyang gustong ipagawa dito. At patungkol ito sa nalalapit na panghuling pagsubok ng Corpse Blood Valley. At sinagot din naman siya ng Dark Sect Leader na susundin lang nito ang kanyang request kung magkaiba ang taong kanilang tinutukoy, at ang gusto nga niyang makuha bilang disipulo ay ang batang galing sa Baekhyun Sect. At mabuti na lang ay magkaiba sila ng ginugusto dahil ang tinatarget ng Dark Sect Leader ay isang babae na gumagamit ng punyal. At naaalala pa nga ng Lightning Fist King na ang babaeng iyon ay galing sa angkan ng mga MOA. At habang nag-uusap ang babae, at si Jungwon ay bigla din naman niyang naramdaman na parang mayroong tumatawag sa kanyang pangalan, at napatanong na lang din si Jungwon kung okay lang ito. Ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Moharang at tinanong niya ang ating bida kung ano ang kailangan nito sa oras ng gabi. At bigla din naman siyang sinagot ni Jungwon na kung sasama ba ito sa kanya. At bigla din namang kinabahan ang babae at baka ang tinutukoy ni Jungwon ay magsama na silang dalawa. Ngunit ang ibig sabihin niya nito ay sumama sa kanya upang makipagduelo sa labas. At bigla din namang nahiya si Moharang sapagkat hindi na niya akalain na magkakagusto sa isang babae si Jungwon, at bigla din naman niyang tinanggap ang hamon nito. Dahil gusto nga niyang makaganti dahil palagi na siyang natatalo nito. At sinabi din naman ni Jungwon na kung ganun ay gawin niya ang lahat kahit napatayin pa siya nito, at pag nanalo si Moharang ay tatanggalin nito ang poison na kanyang inilagay sa katawan ng babae. At panghahawakan niya ang lahat ng kanyang mga ipinapangako dito, at habang nagsasalita pa nga ang ating bida ay bigla din namang umatake si Moharang gamit ang kanyang punyal. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay itinutok agad ni Jungwon ang kanyang daliri sa leg nito, at dagdag pang sinabi nito na masyado pang mabagal si Moharang. At napansin din naman agad ng ating bida na hindi na siya gaya ng dati, kaya't gustong-gusto pa niyang pag-aralan ng mabuti ang martial arts, upang siya ay mas lalong lumakas pa. At napansin din naman ni Moharang na kamakailan lang ay magkapareho pa lang sila ng level, ngunit ngayon ay napakalaki na ng kanilang agwat. At dagdag pa ngang sinabi ng babae sa kanyang sarili na si Jungwon ay isang halimaw pagdating sa martial arts. At sa sumunod na araw ay nagtipon naman ang mga tao sa unang araw ng huling pagsubok sa Corpse Blood Valley, at merong isang pamilyar na tao naman ang napansin ng leader, at nakita nga nito ang Dark Sect Leader.
At napaisip na lang ang Corpse Blood Valley leader kung ano ang ginagawa ng mga taong ito dito dahil hindi naman sila pumupunta sa ginagawa nilang mga pagsubok dati. At bigla din namang nagpatugtog ng kanyang instrumento ang Sound Valley Master na nagdulot ng sobrang sakit ng tenga ng mga tao sa paligid. At patuloy pa nga itong tumutugtog sa harapan nilang lahat at kahit nga ang mga gwardiya ng Corpse Blood Valley ay hindi din mapigilan ang kapangyarihan nito. At ginagamit niya ng Sound Master ang sound energy para pahirapan ang mga taong nakikinig sa kanyang instrumento, at hindi pa nga ito nakontento at mas binilisan pa niya ang pagtugtog. Kaya't lalong mas nahirapan ang mga tao sa paligid, at kung magpatuloy pa ito ay wala nang magagawa ang Corpse Blood Valley leader kundi labanan ang Sound Master. Ngunit dumating din naman agad ang King of Brilliance at pinatigil niya ang Sound Master, kaya't sumunod din naman agad ito. At sila nga ay nagsiupo na upang tunghayan ang pagsisimula ng pagsubok, at meron niyang nakaraang alitan ang dalawang ito, dahil muntikan na ngang patayin ng King of Brilliance ang Sound Master. At namamangha din naman ang mga tao sa paligid sapagkat nandito nga nanonood ang napakalalakas na mga martial master. Kaya't nagbigay galang din naman ang Corpse Blood Valley leader sa mga ito, at hindi niya inaasahan na darating sila sa munting kaganapan nila ngayon. At inusisa nga ni Sunyon ang mga kalahok at mayroon siyang isang taong hinahanap at hindi nga ito makapaniwala na nakita niyang buhay na buhay ang taong gusto niyang maging disipulo. At ito nga ay si Jungwon na pangiti-ngiti pang nakatitig din sa mga taong ito, at gayon din naman si Sonyon na excited at hindi makapaghintay na matunghayan ang abilidad ng ating bida. At sa ngayon ay inannounce na nga ng Corpse Blood Valley leader na magsisimula na ang huling pagsubok, at bigla din namang may napansin ang mga kalahok sa kanilang harapan. Kaya't nagulat na lamang sila at para bang may twist ang pagsubok na ito, at dala-dala na nga ngayon ng mga gwardya ang tinatawag nilang match bracket na may nakasulat na mga pangalan nila. Kaya't nangangamba din naman si Yeochon sa posibleng kahahantungan niya sa pagkakataong ito, at sinabi pa nga ng Corpse Blood Valley leader na siguro ay alam na nila ang mangyayari sa huling pagsubok. At ito nga ay binubuo ng mga duelo ng bawat isa sa kanila, at dagdag pa nga nito na napatunayan na ng mga kalahok ang kanilang mga abilidad noong mga nakaraang pagsubok kaya't sila ay nakatayo sa kanyang harapan ngayon. At sa mga sandaling ito ay maipapakita na nila ang mga potensyal sa mga nakakataas na mga martial masters na nanonood sa kanila ngayon. At kapag sila ay manalo sa pagsubok na ito ay mabibigyan sila ng karapatan na pumili ng martial master na kanilang nagugustuhan. Kaya't napapasabi na lang ang mga madla na napakaswerte naman ng mga kalahok dahil posible silang maging disipulo ng Five Kings o ang isa sa mga sekta. At bawat kalahok nga ay iba't iba ang mga iniisip sa kung papaano sila mananalo ngayon at kung ano ang gagawin nila sa kani-kanilang magiging premyo. Ngunit isa lang din naman ang layunin ni Yeochon at ito ay pigilan si Jungwon sa kung ano ang kanyang mga plano. At nagmasid-masid niya ang ating bida sa itaas dahil mayroon nga siyang isang taong hinahanap, ang Toad Poison King Baeksaha, at gusto niya na malaman kung nasaan ang Phantom Sword sa taong ito. At ang plano nga ni Jungwon ay gamitin ang mga medalya na kanyang nakuha upang maturuan siya ng isa sa mga Five Kings, at dahil nga ito lang ang kanilang makakayang ibigay ay parang naboboring na siya. Subalit mayroon din namang pagdududa si Yeochon sa pakulong ito ng Corpse Blood Valley, at inutusan na nga sila na kumuha ng kanilang mga number sa box at ang mga unang tinawag ay si Yeochon at si Moyong. At pumunta din naman agad sila sa stage para kumuha, at sa ngayon ay napatunayan na nga ni Yeochon ang kanyang mga hinala, at ang napili niya ay number 6 at mapupunta ito sa lower bracket. Kaya't napapasabi na lang si Moyong na naiinggit siya kay Yeochon dahil posibleng mahina lang ang makakalaban nito, at ang napili naman ni Moyong ay number 4, si Mu Jiangyak ay number 2, si Muharang naman ay number 3, at ang napili naman ni Jungwon ay number 1. At dahil dito ay nagulat nga si Mu Jiangyak sa kanyang mga naririnig at si Jungwon ang kanyang makakaharap. At ang panghuli naman ay si Yumga na nakakuha ng number 5 at mapupunta siya sa lower bracket. At napapaisip nga si Mo Jiangyak sa mga sandaling ito, na kahit na sino pa man ang kanyang maging kalaban ay hinding-hindi siya matatalo dahil mayroon siyang itinatagong alas.
At akmang nakikipagkamay pa nga ito kay Jungwon, ngunit hindi din naman siya pinansin ng ating bida. At babala pa nga ni Jungwon kay Moo Jang-yak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at tatapusin niya ito ng napakabilis lamang. Kaya't inis na inis din naman agad ito kay Jungwon at talagang hindi niya mapapalampas ang mga ginagawa ng taong ito. At inutusan na nga sila na umakyat sa stage, at habang sila ay naglalakad pataas ay bigla din namang nagsalita si Moo Jang-yak at sinabi nito na magkaroon sila ng pustahan ni Jungwon dahil tiwalang-tiwala din naman ito na mananalo siya. At dagdag pa nga nito na kung sino ang matalo ay tatawaging sir ang mananalo. Ngunit binara din naman agad siya ni Jungwon at sinabi nito na kung sino ang matatalo ay magiging aso na sunod-sunuran. At dahil dito ay hindi na nga matiis ni Moo Jang-yak na ipakita ang kanyang mga teknik at talunin ito, at napansin din naman ng mga martial master ang namumuong alitan ng dalawa, kaya't nakatutok nga ang mga ito sa number 1 at number 2. Ngunit nag-alala din naman si Sonyeon para kay Jungwon dahil sa tingin niya ay minalas nga ito sa kanyang makakaharap. At napasigaw na lang ang Lightning Fist King kung saan nanggaling si Moo Jang-yak dahil nga napansin niyang malakas ito kaysa sa iba. At sa isip nga niya na sana ay hindi na lang ito nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon sa pagpipili agad ng disipulo, at nagugulat din naman ang King of Brilliance sa level ng martial arts realm ni Moo Jang-yak. At sa napakabatang edad nito ay naabot na niya ang Ultimate Peak Realm level at dagdag pa nito ay malapit na din siyang makatungtong sa Supreme Peak Realm level. At sa ngayon ay naghudyat na nga ang Corpse Blood Valley leader na magsisimula na ang duelo ng dalawa. At nakasalalay na dito ang digdidad ng bawat isa dahil magiging asong sunod-sunuran nga ang matatalo. At bigla din namang nagsalita si Moo Jang-yak na hindi mangyayari na siya ang magiging aso, at dali-dali din naman itong umatake, at inunahan na nga niya si Jungwon. Kaya't nagulat din naman ang ibang mga kalahok sa bilis na ipinamalas nito, at ginamit naman agad niya ang kanyang teknik na flowing water disturbance. Subalit sinalaglang ito ni Jungwon ng walang kahirap-hirap, at pangiti pang ang sinabi ni Jungwon na ang mga katulad ng mga ataking ganyan ay hinding-hindi gagana. At siya din naman ang gumanti ng suntok dito, at nagulat niya ang mga martial masters, at ganun na din ang mga kalahok dahil napapantayan ni Jungwon ang lakas ni Moo Jang-yak. At pinaulanan niya nito ang ating bida ng kanyang mga teknik. Ngunit sinasalag lang din naman ni Jungwon ang mga binibitawan nitong atake sa kanya. At sa pagkakataong ito ay panandalian nga silang napatigil at nabalot ng katahimikan ang madla, at ang mga kalahok naman ay wala ngang masabi kundi ay mapanganga na lang. At matindi na ang binitawang panghuling teknik ni Moo Jang-yak, at pangiti pa nga nitong sinabi na kung nasurpresa ba siya sa kanyang ataking iyon. Subalit hindi rin naman sumagot si Jungwon at nakadepensa pa din ang kanyang porma, at payabang pa nga nitong sinabi na iyon ang kanyang ultimate technique na tinatawag niyang right fist left palm. At nagkaroon din naman ng hinuha si Sonyeon sa technique na ginamit na iyon ni Moo Jang-yak, at sabi pa nga niya na kung sino man ang marunong sa martial arts, ay alam na ang technique na iyon ay imposible. At kung magagawa nga ito ng isang martial artist, ay parang kalaban nito ay dalawang tao. At napapasabi pa nga ang King of Brilliance na napakamalas na talaga ni Jungwon at ito pa ang natapat sa kanyang magiging kalaban. At sa lahat ng mga kalahok na maaaring makalaban niya ay ito pa talaga ang kanyang natsyempuhan, at ang laban nila ngayon ay pumapabor na nga kay Moo Jang-yak. At bigla din namang nagsalita si Jungwon at sinabi niya na gusto nito ang pangalan ng kanyang teknik. Kaya't nainis din naman si Moo Jang-yak at nag-angas pa din ang ating bida sa kabila ng lahat. Kaya't sinugod na naman niya ito at ang plano ni Moo Jang-yak ay tatapusin na niya ang laban kaya't ginamitan niya ito ng sunod-sunod na mga teknik. At pangiti-ngiti pa nga ito at sinabi niya sa kanyang sarili na tapos na ang laban dahil gagamitin niyang muli ang kanyang ultimate technique na ang right fist left palm. Ngunit bigla din namang mayroong pumalibot na mga enerhiya sa paligid ni Jungwon at sinimulan din niyang gawin ang right fist left palm technique. At ang bawat atake na ni Moo Jang-yak ay kinounter-attack ni Jungwon at sa mga sandaling oras na iyon ay nagawa niyang kopyahin ang napaka-imposibleng ultimate technique ni Moo Jang-yak. Kaya't nabigla nga ang mga martial masters habang pinapanood ang pagpapamalas ng galing ni Jungwon at ngayon din naman ang mga kalahok.
kasama na si Mo Jiangyak na hindi makapaniwala na nagawa ito ng kanyang kalaban. At hindi nga makapagsalita ng maayos ang Lightning Fist King, at gayon din ang King of Brilliance, at sinabi niya na kung ginaya ba ni Jungwon ang teknik na yon. At napasabi din naman ang Dark Sect leader na mukhang si Jungwon ang totoong henyo sa hanay ng mga kalahok mayon. At naging interesado din naman ang Sound Master sa ating bida, at gusto niya itong kuning disipulo ngayon din. At sa kabilang banda ay nagalit din naman si Mo Jiangyak sa pagpapahiya sa kanya, at muli naman itong umatake. Ngunit ay na-counter-attack lang siya ni Jungwon at tinamaan ang kanyang mukha, at sunod-sunod na nga ang atake niya dito, at hindi na siya makapalag pa. At sa napakaraming mga pagbabago ng mga galaw ni Jungwon ay parang hindi nga niya kinopya ang teknik ni Mo Jiangyak kundi ay pina-improve pa nga niya ito. Ang kanyang lakas, teknik at mga galaw ay higit pa nga sa mga ipinapakita ni Mo Jiangyak, na parabang naglalaro lang si Jungwon sa isang insekto, at sa kahit na anong oras ay pupwede niya itong patayin. At sa mga nakikitang ito ni Yochon ay pumasok nga sa kanyang isipan na sadyang malakas nga ang kanyang kapatid. At napapasabi din naman si Sunyon na kahit nga ang mga martial masters ay naghihirap sa mga teknik na iyon, at si Jungwon naman ay siguradong matatawag na isa sa mga henyo o isang halimaw pagdating sa martial arts. At sa ngayon ay naiisip na nga ni Mo Jiangyak na siya ay matatalo na, ngunit hindi siya makakapayag dito at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. At sa buong lakas nito ay napasipa nga siya sa sahig, ngunit parang wala lang naman ito kay Jungwon. At sa bilis nga ni Mo Jiangyak ay nakalapit agad ito sa ating bida, at nagtatangkang umatake naman sa kanyang likuran, ngunit nakailag lang din naman si Jungwon at may ngiti pa nga ito sa kanyang mukha. At sa mga sandaling ito ay kaka-counter-attack na si Jungwon, sabay sabing dapat ay mag-practice na si Mo Jiangyak sa pagtahol. At tumalsik na nga ang dugo sa kanyang bibig at hindi niya maipaliwanag kung bakit naiwasan ni Jungwon ang kanyang atake sa ganoong posisyon. At tuluyan na nga siyang natumba at hindi nito nakayanan ang pagsipang iyon ni Jungwon. At tuwang-tuwa nga ang mga martial masters sa unang laban na ito na ipinakita ng dalawang kalahok, subalit nagulat din naman ang mga susunod na lalaban. At si Yochon naman ay pinagpawisan ng malamig dahil ang plano nga niya ay pigilan si Jungwon sa umpisa pa lang. At sa ngayon ay inannounce na nga ng Corpse Blood Valley leader na tapos na ang laban, at ang nanalo sa duelong ito ay walang iba kundi si Mok Jungwon.